Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinitipon tayo bilang mga kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ngayon po ay ating pinararangalan ng Mahal na Birheng Maria. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming gumugunita sa Mahal na Birheng Maria, ay umihiling na iyong pagbigyan, pakundangan sa kanyang pagdalangin, upang kami paging dapating tumanggap mula sa abot-abot na kaloob mo. Sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinugo ng Panginoon kay David si Propeta Nathan. Pagdating doon ay sinabi niya, sa isang lungsod ay may dalawang lalaki. Mayaman ang isa at ang isa ay dukha. Maraming kawan at bakahan ang mayaman, samantalang ang dukha ay may isa lamang munting babaeng tupa. Inalagaan niya ito at pinalaking kasama ng kanyang mga anak. Pinapangko niya itong parang anak na babae. Isinasalo sa pagkain at pinaiinom. Minsan, may manlalakbay na naging panauhin ang mayamang nabanggit. Sa halip na sa kanyang kawan kumuha ng hayop na papatayin, ang kaisa-isang tupa ng dukhang iyon ang kanyang kinuha, at iyon ang inihanda niya para sa kanyang panauhin. Napasigaw sa galit si David. Naririnig tayo ng Panginoon. Ang taong iyo'y dapat na mamatay. Kailangang magbayad siya ng 4 na ibayo sa kanyang ginawa sapagkat inapi niya ang dukha. Sinabi agad ni Nathan kay David, kayo ang lalaking iyon. Ito ang sinabi sa inyo ng Panginoon. Yamang ako'y itinakwil mo at kinuha mo ang asawa ni Urias. Tandaan mong laging may mamamatay sa patalim sa iyong sambahayan. Sinabi pa rin ng Panginoon, pagkakagalitin ko ang iyong sambahayan, sa harapan mo'y ibibigay ko sa iba ang iyong mga asawa, at sisipingan sila kahit araw. Ginawa mo ito ng lihim, hayag kitang parurusahan at makikita ng buong Israel. Sinabi ni David kay Nathan, tunay akong nagkasala sa Panginoon. Sumagot si Nathan, kung gayoy, pinatatawad ka na niya at hindi ka mamamatay. Gayunman, yamang nilapastangan mo ang Panginoon, ang magiging anak mo ang mamamatay. At umuwi na si Nathan. Tulad ng sinabi ng Panginoon, ang anak ni David sa asawa ni Urias ay nagkasakit ng malubha. Dumalangin si David para gumaling ang bata. Nagdamit siya ng sako at nag-ayuno, at sa lupa na nahiga ng gabing iyon. Lumapit sa kanya ang matatanda sa palasyo at hinimok siyang bumangon, ngunit tumanggi siya. Aayaw rin niyang kumain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Diyos ko sa aking likhain,
tapat na puso't loobin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na aking tuturuang, sa iyo lumapit ang makasalanan. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ingatan mo ako, Diyos kong manunubos. Ang pagliligtas mo'y galak kong ibabantog. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitla ng madla. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Kay laki ng pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, kaya anak niya'y binigay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong araw na iyon, habang nagtatakip silim na, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tumawid tayo sa ibayo." Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalulunan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos, hinampas ng malalaking alon ang bangka. Ano pat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan na sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. "Guro," anila, "di ba ninyo alintana? Lulubog na tayo." Bumangon si Jesus at inuutos sa hangin, "Tigil," at sinabi sa dagat, "Tumahimik ka." Tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig?" Sinidlan sila ng matinding takot at panggilalas at nagsabi sa isa't isa, "Sino nga kaya ito?" At sinusunod maging ang hangin at ang dagat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Binabati ko rin po ang mga sumusubaybay sa atin sa ating virtual Holy Mass sa Facebook page ng ating parokya. Sa mga nasa kanilang tahanan, magandang umaga po. Napakaganda po ng Ebanghelyo, yung mga pagsubok sa ating buhay. Pagkat yung pong alon at unos na naranasan ng mga alagad, ay tamang-tama na tumutugma din sa atin. Sapagkat ito'y sumisimbolo sa ating mga pagsubok sa ating buhay na minsan ay talagang matindi
na akala natin ay parang katulad ng mga alagad, natatakot tayo. Dahil akala natin tayo ay lulubog na. Mga matinding pagsubok sa ating buhay. Minsan, hindi lang pagsubok na personal, kundi minsan ay pang pamilya. Sinusubukan yung pamilya natin, yung ating mga mahal sa buhay. Alam niyo, yun yung minsan nandun ang ating kahinaan eh. Yung pagsubok na nararanasan natin kapag pagsubok na pampamilya, kapag nagkasakit ang inyong asawa, kapag nagkasakit ang inyong mga anak, kapag nagkaroon kayo ng problema sa inyong magulang, paragang napakabigat na dalahin itong mga pagsubok na ito. Alam po ninyo, nung January 27, birthday ng aking tatay. Ang tatay ko naman tagal ng patay. No? Matay siya nung 2003. Napakatagal na. Kaya lang, isa yun sa mga pinakamatinding pagsubok na aking pinagdaanan, sapagkat ang tatay ko nagkasakit at namatay bago ako maordinahan pare eh. Ako po'y nag-undergo pa ng therapy doon sa Italy, sa Rome, nung po ako'y nag-aaral doon. Nag-undergo po ako ng therapy para lang doon. Ma-address lang yung aking pagsubok na pinagdaanan nung ang tatay ko ay namatay bago ako maordinahan pare. No? Ako po'y sa totoo lang ay dumaan sa pagpapagamot tungkol dyan. Alam po ninyo, tuwing ko maalala yung aking tatay, di ko maiwasan, malungkot ako eh. Yung kapatid ko, na bunso, ay nagsend ng picture ng aking tatay. At pagkatapos siya daw nanaginip. Tapos nagpadala ng picture ng aking pamangkin na kumakanta ng happy birthday para sa tatay ko. Ako'y buti na lang, tapos na yung aking interview sa kasal. Ang tagal kong umiiyak doon sa aking opisina, no? Pagkat bumabalik sa akin yung alaala. At saka, sabi ko nga po, yun ang pinakamatinding pagsubok na pinagdaanan ko sa aking buhay. Nung nagkasakit ang aking tatay. Talaga naman. Lalo pa, at nandun sa punto na kung kailang ako'y malapit na maging pare, ay tsaka namatay. Ako po, talagang hindi ko matanggap at napakasakit para sa akin. Lumipas ang napakahabang panahon. Pero hanggang ngayon, kapag naaalala ko yun, talagang para bagang hindi ko maiwasan na hindi lang malungkot. Talagang ako mababaw ang aking luha pagdating doon sa bagay na yon. Ako'y napapaiyak pa rin hanggang ngayon. Minsan may mga ganyan tayong pagsubok eh. Kapag sinubukan, mahal natin sa buhay, hindi natin makayanan. Pero natatandaan ko po noon, ang tatay ko may sakit na at talagang nahihirapan at talagang alam niya na siya'y mamamatay na. Pero napakalakas ng tiwala sa Diyos. Para bagang ako'y nangihina, pero siya pa yung nagbibigay ng lakas. May isang pagkakataon nga po na umiiyak kami magkakapatid. Sabi niya, ba't kayo umiiyak? Kayo ga ang mamamatay. Hindi naman kayo ang mamamatay Ako ang mamamatay, hindi kayo. Ganun kalakas ang kanyang loob na nagpapakita ng tiwala niya sa Diyos. Na hindi niya tayo pababayaan kailanman. Kaya hinarap niya yung kamatayan, tinanggap ang kanyang sakit at ang kanyang kamatayan na nandoon ang pagtitiwala sa Diyos. Nakita ko na hindi siya lumubog dahil nandyan ang Diyos at kailanman na hindi kanya pababayaan. Minsan naman ay personal yung mga pagsubok na ating pinagdadaanan. Kahapon po, ako'y maagang umalis sapagkat may sikul ako dun sa dagatan. Pinuntahan ko po yung isang may sakit doon. Ako'y nag-anoint, nagdasal. Pagkatapos ako po'y naghahanap ng pwedeng mag-drive sa akin. Kaso dahil wala si Kuya Tan, sinama ni Father Bandi, pinuntahan sila sa San Juan, ay mula po dagatan, ako'y bumalik.
papunta rito at hahanap sana ako ng pwedeng mag-drive sa akin dahil ako may meeting sa Muntinlupa. Iniisip ko, wala naman si Kuya Tan, wala akong mauusap. No? Ginawa ko, punta na ako ng Startol. Actually, dito ako dumaan sa Aya dahil sana nga, babalik pa ako dito. Pero ako po'y pumunta na. Pero syempre, ako naman hindi umaalis hindi ako time-team na nagdadasal. Ako'y medyo mabilis talaga magpatakbo. Aminado naman talaga ako na ako'y medyo may pagkakaskasero. Tama-tama naman na yung CRB po ng aking tiya na ginagamit ko, yung CRB ni Mami Jogs, siya kung ang aking ginagamit, kapapaayos lang. Siyempre gusto kong subukan kung ayos agad talaga ito sa sakyang ito. No? Di pagdating po ng expressway, ba't naman ito siguro ugali ko na rin naman pag ako nakakakita ng ambulansya, akin nung sinusundan. Dahil siyempre, mabilis ang ambulansya, lalo na kung madami sa sakyan, kumbaga, isip ko na madali ang biyahe, sundan mo lang yung ambulansya. No? Minsan kasi, kung alin yung mabilis, yun ang sinusundan Mabilis ang bus, susundan ko ang bus. Ambulansya ang nasugagaan ko kahapon, ba't naman itong ambulansyang ito? Ako'y tinututukan. Hindi. Sabi ko ba, mabilis itong ambulansyang ito tumatakbo na ako ng 100, tinututukan pa ako. Ako'y tumabit, pinauna ko siya. Pagkauna, sinundan ko. Kalaan niyo biglang tumigil ang ambulansya. 120 na ang aking takbo, 120 km per hour. At kabilisan na nga wala na akong nagawa. Yung tapa ko ng preno, hila ko ng aking handbrake, sumalpok na ako sa ambulansya. Akalain ninyo yun? Mababalita, Pare, nakabangga ng ambulansya. May pasyente pa naman. Dadali sa ospital. Naku po. Sabi ko talaga naman pagkamalas-malasan, Yun na nasa isip ko, ba't gano'n ako first time ko lang makabangga. Sa napakahabang panahon ng aking pagmamaneho, sa mahabang panahon ng aking pagiging kaskasero, first time ko lang nakabangga, ambulansya pa. Sabi ko, nako, lesson na ito. Kailanman hindi na ako tututok sa ambulansya, sa punerarya na laang. Tumuto ka na sa punerarya, wag lang sa ambulansya. Dahil yung punerarya, kahit mabagal, hindi natigil. Tutukan mo lang, hindi ka maka-aksidente doon. O ganun nung nangyari, ako po'y nawindang, lakas ng impact. At ang una kong pinakaramdaman yung aking paa, yung aking hita at saka binti. Sapagkat alam ko pong pag tumapak sa preno at bumangga ka, ang unang may impact sa iyo ay yung iyong paa. So pinakiramdaman ko, naiigalaw ko pa, hindi bali. At buti na lang, pagpasok ko po ng SLEX, alam po ninyo ako may ugali. Hindi rin po ako nagsusuot ng seatbelt Yan ang isa sa mga aking kawalangyaan. Parang ako'y naaalibarbaran pag ako'y naka-seatbelt. Hindi ako nagsisitbelt Pero kahapon, pagpasok ko ng expressway, at baga naman, parang may nagsabi sa akin, ako'y mag-seatbelt. Sapagkat yun nung aking sasakyan ay hindi tinted ang harap. May nakita ko mga enforcer, dyan sa may Startol na. Sabi ko, naku, aninag ako ng mga ito, baka ako'y mapara. Di ako'y nag-seatbelt. Kalahin niyo pong ako'y ma-aksidente kahapon. For the first time. Talaga namang ako man tinext pa ni attorney, yung kapatid ko. Bago ako umalis dito, nag-message pa dahil ka-meeting po namin siya. Sabi ng kapatid ko, ingat, wag mabilis mag-drive. Talagang ako po'y kahapon, pakiramdam ko po'y masama ang aking loob dahil sa aking kapabayaan. At higit sa lahat, ba't baga naman ito'y ang mababangga ko pa'y ambulansya? May karga pa namang, may sakay pa namang pasyente na 50-50 yata yun. Sabi ko, ako pa yata ang magiging dahilan ng pagkamatay ng pasyente nito. Sa halip na 50-50, baka naging 60-40. Mababait naman po, pati yung pulis na nag-assist sa akin. So, to make the long story short, nalagpasan ko po yung aking pagsubok na walang nasaktan. Hindi po ako nasaktan. Bagaman at yung po sasakyan iniwan ko doon sa Kalamba. Pagkat
talaga pong wasak na wasak, ano? Wasak po yung buong harapan. Buti na lang at wala pong nasaktan. Alam po niyo, ito yung kauna-unahan kong pagsubok na personal na dahil sa aking kapabayaan. Aminado naman ako. Sabi ko nga, napakatagal na ho akong pinagbibigyan ng Diyos eh. So ito ay isang napakagandang paalala na iingatan tayo ng Diyos kapag tayo ay nag-iingat. So, tumawag po ako at ako nga po hihingi ng saklolo. Well, ang nakontak ko ay si Father Roland. Pero, dalawang isip rin naman ho ako. Sabi ko, wag na kayong pumunta rito. At ilalabas ko na lang yung sasakyan. Dadaling ko na lang dito sa amin sa Kalamba. Tinala ko po doon sa tindahan ng aking pong ninong, puntiyo ko ni Papa Rami. At ako'y nanghiram ng panibagong sasakyan. Habang ako po ay nagbibiyahe, yung pong sasakyan ay bago, MUX, ano? Tinitingnan ko yung speedometer, 220. Sabi ko, siguro kahit patakbuhin ko ito ng 200, hindi nito ramdam, ano? Pero hindi ko po nagawang makapagpatakbo ng mabilis hanggang sa ako'y nakarating dito, gabi na. Ako po'y nagdahan-dahan na. At sabi ko nga, nung pong ako'y nagninilay dito sa Ebanghelyo, para ito yung barko eh. Ito yung bangka na sinasabi ni Jesus sa Ebanghelyo, na minsan ay makakaranas ka ng unos ng pagsubok. Pero yun nga, iingatan tayo ng Diyos kung tayo ay nag-iingat. Kaya sa ganang bahagi ko po, personally, ito'y napakagandang, well, masamang, hindi magandang experience, pero nagtuturo ng napakagandang lesson sa akin. Matagal na akong napagbigyan ng Diyos, siguro naman, panahon na para ako'y maging maingat sa pagmamaneho dahil ipinamulat sa akin na hindi lang ako. No? Magaling sana kung ako lang ang masasaktan o mamamatay eh. Isipin po naman ninyo, sa dinami-dami ng libu-libong sasakyan na nasa karsada, ba't baga naman ito'y ambulansya pang aking nabangga? Talagang ako po'y daig pang pinagsakluban ng langit at lupa at naiisip kong, paano kung may nangyari sa mga taong ito? Eh di baka, nako, talagang pagsisisihan ko ng napakatindi. Baka lalo akong hindi makaget over. Ano? At baka ako'y patay na, ay ako'y nakukonsensya pa. Pagkat malaking kabulastugan itong aking ginawang ito. Kaya sabi ko nga po lesson na ito para sa akin. Ito naman ng mga pare, ay ako'y kinakantsawan. Sabi, mabagal lang ambulansya. Wala mong mabangga mo, ano? Sabi ko naman, lesson na ito. Kailanman, hindi na ako bubuntot sa ambulansya, sa punerarya na laang. No? At siguradong ako hindi mababangga siguro naman doon, ano? Sa bagal naman ng takbo ng punerarya. Minsan nga yung punerarya, pagka ako po ang magmimisa sa sementeryo, at alam kong yung punerarya at yung mga maglilibing inakaliko na dito sa ating main road, papuntang sementeryo, ay ako po'y nalipos eh. At ako'y nagmamadalit na hahanap ako ng ibang ruta dahil ayaw ko nga masundan. At iniisip kong, aabutin ako dito ng siyam-siyam. Ano? Mas magaling nang abutin tayo ng siyam-siyam kaysa naman tayo ipaspas papuntang kamatayan. Ano? Kaya mas magaling ako nag-iingat. At yun nga, nung ako po'y dumating na dito ng gabi, sineshare ko po sa aking mga kasama, alam mo, kahit sabi ko, iingatan tayo ng Diyos kung nag-iingat tayo. Pero alam po ninyo, minsan dumadating pala yung ganung pangyayari na minsan nakakalimot ka. Pero dahil sa laki ng tiwala mo sa Diyos at iniingatan ka ni Poong San Jose, minsan kahit pala hindi ka nag-iingat, iingatan ka niya. Ako po nakalimot talaga, naging pabaya ako. Pero dahil bago naman po umalis, ako'y talagang nagdadasal ng taimtim, sa tulong at gabay ni Poong San Jose, hindi po ako pinabayaan. Mahalagang elemento ng ating pananampalataya, yung tiwala natin sa Diyos. Na sa lahat ng saglit ng ating buhay, siya ang mag-iingat sa atin. Kaya anumang pagsubok ang ating pinagdadaanan, alam po ninyo, kung tayo may tiwala sa Diyos, hindi ho niya tayo pababayaan eh. Kaya sabi ko nga po, to sa mga nag-message sa akin, magsakdal tayo kay Poong San Jose. Sapagkat sa pamamagitan niya, sa kanyang tulong, kung tayo man ay sakay sa isang bangka at makaranas tayo ng malakas na hangin at merong unos at ang pakiramdam natin
ay tayo ay lulubog. Mapupunta tayo sa tubig. Maaring tumaob ang ating bangka. Pero ang salbabida natin ay ang Diyos. Kapag ikaw ay merong, kaya nga po ang tawag salbabida no? No? Life saver. Alam po ninyo, ang salbabida natin sa buhay ay walang iba kung hindi ang Diyos. Sinusunod maging ng hangin at alon ang anak ng Diyos. Mulat sa katotohanan ito, manalangin tayo ng may pagtitiwala para sa kapayapaan na sa napakagulong daigdig. Ang ating pong dasal, Panginoon, pahupain mo ang mga unos sa aming buhay. Panginoon, paghupain mo ang aming mga unos sa aming buhay. Ang ating simbahan, naway gabayan ng Panginoon, lalo na sa malalaking alon ng pagsubok na nagbabantang sumakop dito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Ang mga pinuno ng mga nagkakagulong bansa, naway walang hinawang maglingkod para sa kapayapaan at katarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Ang mga mandaragat, namamalakaya at lahat ng may kabuhayan sa karagatan, naway mapanatili sila sa kaligtasan sa pamamagitan ni Maria, ang tala ng karagatan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Ang mga may kapansanan at yaong mga may pabalik-balik na karamdaman, naway makatagpo ng kapayapaan sa mapagpagaling na kapangyarihan ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Ang mga yumao, naway maranasan nila ang walang hanggang kapayapaan ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Makalangit na Ama, gawin nawa kaming dalisay ng mga pagsubok at kaguluhan na dulot ng unos ng aming buhay. At magdulot nawa ito ng kapayapaan sa aming kaluluwa. Nihiling po namin ito sa magitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Papuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan. Sa inyo pong kagandahang loob, narito ang aming mayalay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan. Sa inyo pong kagandahang loob, narito ang aming mayalay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin po tayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paggunita namin sa mahal na Birhen, hiniling namin ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunan upang kami ay maging handog na ikinalulugod mo kailanman sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas po natin sa Diyos ang ating mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ang mahal na Birhen ay pinararangalan. Bukod mo ang pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birhen totoong mapalad, ngayong piniling maging ina ng iyong anak, noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas.
Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi po natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay po namin sa inyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami inyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa inyo. Isinasamo po namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin po ninyo ang inyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin po ninyo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming obispo, ng lahat naming mga obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin po ninyo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw na. Kaawaan po ninyo sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kaawaan po ninyo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo. Kaysa ng mga apostol at mga martir. Kaysa ni San Jose Marelo at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa inyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa inyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos,
ipahayag natin ng may lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi po ninyo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan po ninyo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon nawa ay lagi pong sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito po ang kordero ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, na siyang nag-aalis at nagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mapapalad tayong lahat na inaanyayahang magkasalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoong Jesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa paraang espiritual dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso. Niyayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay, sa paggunita namin sa mahal na ina ng iyong anak, ay magdulot nawa sa amin ang iyong kagandahang loob, upang lagi naming madama ang iyong paglingap sa magitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Naway patnubayan kayong lagi ng poong may kapal upang laging sumainyo ang kanyang kapayapaan, pag-ibig at kaligtasang magpasawalang hanggan. Amen. At nawa ay pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihan at lubang mapagmahal nating Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating banal na misa ay naialay na, humayo ang taglay ng pag-ibig upang ang Diyos ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.